Hindi ko market day ngayon, pero nag-market ako dali-dali kasi may storm daw na paparating. At baka bukas hanggang mag-last siya hanggang Saturday. Kasi Webes ngayon eh. Kagabi nag-issue na ng Typhoon 1. So until now, Typhoon 1, it's Thursday. Tapos mamaya atang around 3 p.m. magre-raise na sila ng Typhoon 3. Tapos bukas expected na magre-raise pa into Typhoon 8 or whatever. So, hindi daw sure kung gaano katagal siya mag-i-stay. Kaya, yun. Nag-market akong dali-dali kanina. Weather ngayon, okay pa siya. Medyo mahangin lang, pero maayos pa. Ayan, nakikita niya. Pero kaninang umagang lakas ng hangin. Actually, recent lang. Kanina lang, malakas yung hangin. Tapos ngayon, bigla siyang nagganyan. Ayan. Pero, maalinsangan. Ayan, cloudy siya. Actually, akala ko nung isang araw, sabi ko baka simoy na ng winter yun. Kasi medyo malamig-lamig. Yung pala may bagyo lang. Papasok na naman ako doon. Yung mga plants. Ayan. Ito, ginger yan. Ayan, tinanim ko. Tingnan ko kung lalaki siya. Ito naman yung aloe vera ko. Ginagamit ko na siya para sa buhok ko. Ililipat ko yan ng pot. Palagi lang nakakalimutan kong bumili ng malaking pot. Tapos ito yung rose ko, na finally napabulaklak ko siya ulit. Ayan, thanks God. Inalagaan ko siya talaga ng todong-todo. Kasi ito naman yung plant na yan. Inayos ko pa lang yan. Pinalitan ko siya ng soil. Ayan. Tapos ito naman yung aking dalawang pagong. Ay, naku, ang dumi na naman ng tubig nyo. Kaya pag medyo sumama ang panahon, ipapasok ko rin yung mga yan. Mamaya. Ano? Are you fighting for food? Ay, naku, kabibigay ko pa lang ng tingnan nyo yan sila. Pag nakikita nyo nila ako, yan, nakala mo kilalan na ako. Eh, dumi na naman ng tubig ko kasi katatapos lang nila kumain. Ay, naku, papalitan ko naman maya-maya. Nakataas-taas ang liig, kala mo naman eh. Ano? Tapos lahat yan, ipapasok ko na naman yan sa loob mamaya. Ay, naku, malaking trabaho na naman to. Yan, ganyan pag pag may bagyo, lahat yung mga gamit sa balcony, pinapasok dito sa loob. Tapos, ay, ang dumi ng loob. And then, after the typhoon, ang dami kong trabaho. Kasi, anyway, pero init. Hindi ko alam kung mainit talaga o yung pakiramdam ko lang. Ayan, biglang biglang hangin. Kaya ang init. So, for now, tapusin ko munang linisin yung dalawang rooms. Kasi kaalis lang. Clear na lahat. Naipasok ko na lahat yung mga gamit. It's Typhoon 8. Simula kaninang 2:40 a.m. Ngayon alas 8 na. Ganyan ang sitwasyon dito. Imik. At sabi nila pwede pa daw i-raise ito ng mas mataas pang level, which means Typhoon 9 pa siguro later today. And matagal kasi baka daw umabot ng hanggang bukas. Ayan, halos walang sasakyan, private vehicles lang kasi. Kapag ganito kasi yung Typhoon 8, lahat automatically cancel dito. Canceled ang offices, tapos canceled yung mga transportations. So, makikita mo sa kalsada mga private vehicles lang, pailan-ilan. So far, ayan. Ganyan ang sitwasyon ngayon dito. Tahimik.
Kaya mo ko naglagay lahat ng mga eggs na yan. Tapos yung mga sandbags, ako naglagay niya. So, clear dito sa balcony. Lakas, biglang lumakas siya. Yung bugso niya ang lakas. Grabe. Yung balcony, parang magigiba. Ano na, late na. Mag-11. Ang oras na ba? 11 na. Ayan. 11:07. Hindi ako makatulog kasi ang lakas. Binabantayan namin yung balcony kasi puro siya glass. Yung door, tsaka yung ano niya, yung dingding. Pag humahangin, umuuga na siya. Grabe ang lakas. Kaya and thank God, hindi masyadong malakas yung ulan. Hindi kami pinasok ng tubig. Hopefully, hindi. Kasi maglalast pa to until morning yata. So, I'm not sure kung makakatulog ako or what. Nakatakot. Grabe pag bumubugso yung hangin. Parang umuuga yung buong building. Kala mo lumilindol. Tapos, yung ugong niya, tsaka yung whistle niya, ang sakit sa ulo. Kasi sinarado namin lahat yung mga bintana. Kasi delikado. Pag nag-open ka kasi ng konting space, pag hindi mo nilock, baka pwedeng pasukan siya ng hangin, mabasag yung bintana. Kaya yung balcony puro tape. Kasi pang support yun sa hangin para hindi kahit pa paano hindi siya masyadong vulnerable sa hampas ng hangin. Hindi siya basta-basta mababasag. Kaya puno-puno siya ng ikis-ikis. Kasi ang mga babae naglagay ng mga ikis. Pero ang lakas talaga. Nakakatakot. Grabe. Pag bubugso siya, yan biglang tatahimik. Tapos bigla na lang siyang bubugso na sobrang lakas. Ang bilis niya kasi diba, early in the morning to 2:40 a.m. kanina, nag-raise ng Typhoon 8. Tapos, bandang 6:20 ngayong gabi, 6:20 ng gabi, na-raise nila ng Typhoon 9. Tapos, in 2 hours lang, biglang nag-10. Yun. Pag-raise ng Typhoon 8, after 1 hour, medyo nagkaroon na ng malakas-lakas na hangin, tsaka umuulan na siya. Pero hindi pa sobrang lakas. Nung biglang ni-raise ng Typhoon 10, dun, bigla siya, 8, ni-raise ng Typhoon 10, mga 8:30 yun, para nagwawala sa labas yung hangin. Grabe. Ayan. Tahimik na naman. Tapos maya-maya yun, bigla na naman. Oh my God, nakakatakot. Pero mas malakas pa rin yung bagyo noon. Yung bagyo, malakas na yun, 2018 ata yun. Yung sobrang malakas din. Ayan, tumahimik na siya. Okay, yun na naman. Grabe. Pag gumahampas yung hangin sa labas, talagang naglumalagapak yung balcony. So, we'll see. Update ko kayo later.
naman. First time ko na-experience itong ganito na more than 24 hours kami naka-high typhoon signal. Kasi kahapon pa ng madaling araw until now. Maglalast daw ito until noon time. So, ayan, umuulan, medyo may hangin. But for sure, of course, kasi palis na siya. Pahina na to. Thanks God kagabi, after midnight, humina-hina na siya. Tumigil na yung bukso niya malalakas, kaya finally nakatulog din ako kahit pa paano. Pero sakit pa rin yung ulo ko kasi kulang tulog tsaka pagod. And so we'll see anyway. Safe naman, marami lang linisin. Hindi ko pa magagalaw yan ngayon. Siguro at least pag bumaba na siya into Typhoon 3, mag-umpisa na akong mag-clear up ng balcony and then babalik ko na yung mga gamit doon. Ayan. So, thank you. Thanks God. All safe. Update you later. See you later. Bye-bye.